Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Halos hindi ako makatulog matapos ang gabing iyon. Ramdam na ramdam ko pa rin ang mga titig niya, ang haplos niya sa aking baywang, ang init ng labi niya, lahat ng yon ay paulit-ulit na bumabalik sa aking alaala. At tuwing naaalala ko, ay walang pagsidlan ang ngiti sa labi ko. Madaling araw na nga ako nakatulog matapos noon. Ewan ko, pero bakit parang gusto ko na naman siyang makita. Ina-anticipate ko pa ang text o tawag niya. Siya na lang palagi ang nasa isip ko. Si Joseph na lang. Kinaumagahan kahit napuyat ako ay ang sarap pa rin ng pakiramdam ko at excited ako nang hindi ko mawari. Pagkatapos makapag-ayos ng aking sarili ay lumabas na ako ng kwarto para makapaghanda ng agahan. Dahil sa sabay ng sem break namin ni Ryan, kaya ganitong mag-aalas 6 na ng umaga ay tulog pa. Itinali ko ang mga kortina at binuksan ng bahagya ang mga bintana. Pumasok ako sa kusina para tingnan ang kaldero ng kanin. Wala nga pala akong ideya kung may isasangag pa ako dahil hindi ako naghanda kagabi. Speaking of kagabi, hindi ako pinatulong ni Joseph na magligpit ng mga inihanda niya. Batid kong magarbo ang ginawa nila at maraming dapat iligpit, pero sila na lang daw ni Nitoy ang bahala. At ang isa pang nagpatalon sa puso ko ay ang text niya sa akin kagabi. I love you, Ara. Good night, love. Kumabog ang dibdib ko at kiniriti ang aking tiyan. Pakiramdam ko, tuwing dadapo ang tingin niya sa akin ay matutunaw ako. Ito ang unang beses na maramdaman ko ito. Ang sarap sa pakiramdam, parang ang gaan ng paligid at lahat ay masaya. Nagtapat din naman sa akin ng nararamdaman si Brixter, pero kay Joseph ako palaging excited. Binuksan ko ang pinto sa likod bahay, malinis ang buong paligid at bumalik sa dati nitong ayos. Pinagpuyatan nila ang pagliligpit kagabi. Bumalik ako sa kusina para bisitahin ang kaldero. Mayroon pa naman dong natirang kanin, inamoy ko ito at nagsimula ng durug-durugin. Pero si Joseph pa rin ang nasa isip ko. Gusto ko na talaga siyang kamustahin. Kinuha ko ang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Good morning, anong oras kayo nakauwi kagabi? Hindi ko pa nasisend. Isisend ko ba? Ayos lang ba ang bungad ko? Baka sabihin niya ang aga-aga ko mag-text. Bahagya akong napapadyak at kinagat ko pa ang aking daliri. Baka masyado akong atat, baka isipin niya nagkakandara pa akong i-text siya. Shucks naman no, dapat hindi ko muna sinend. Agad na kumalabog ang dibdib ko nang tumunog ang message alert tone ko. Nagmamadali ko itong binuksan. Halong excited at kaba ang nararamdaman ko. Good morning, love. Nakatulog ka ba ng maayos? Madaling araw na kami natapos ni Nitoy. Nakakahiya kay Lola, kaya di pa naming nauwi lahat. Napangiti ako sabay kagat sa aking labi. There was a hint na bumalik siya dito. Lumabas ako uli sa likod ng kusina. I trace kung may naiwan nga sila. Nahagip na mga mata ko ang dalawang malaking kahon na magkapatong sa tabi ng washing machine. Lumapit ako at tiningnan. Nakita ko ang mga maliliit na bumbilyang nakasabit dito kagabi. Agad kiniliti ang aking tiyan. Bigla na naman ako naging aligaga at na-excite. Okay, what time mo kukunin? Bumilis na naman ang tibok ng puso ko kasabay ng libo-libong kulisap sa aking tiyan. Nakakabaliw na nakaka-excite sa pakiramdam. At lahat ng ito nabubuhay lang pag naaalala ko si Joseph. Ang gwapo niyang mukha na nakatingin sa akin. Ang malamyos niyang mga mata nakakatunaw ng sistema ko. Hindi ko pa matapos-tapos ang pagdudurog ko sa kanin nang tumunog muli ang cellphone ko.
Sa hapon na siguro, madami kasi kaming gagawin ngayon na trabaho. I miss you. Nag-breakfast ka na ba? Ano ba tong timang na to? Nagpapakilig na naman. Agad ako nagtipa ng sagot. Okay, magsasangag pa lang ako. Napanguso ako at muling nagtipa ng mensahe. Kumain ka na ba? Nakangiti na ako habang nagsasangag. Parang hindi na ako makapaghintay na dumating ang hapon. Patapos na ako sa pagluluto nang tumunog ang cellphone ko. Pinatay ko ang kalan at binasa ang reply ni Joseph. Nagkape na ako bago pumasok. Ikaw, kumain ka ha? Huwag kang magpapagutom. Agad naningkit ang aking mga mata. Nagkape lang? Ano yun? Anong sustansya ang makukuha niya doon? Nagkape ka lang? Mag-almusal ka nga ng maayos. Hoy Joseph, sinasabi ko sa'yo, bumalik ka sa bahay mo at kumain ka ng totoong pagkain. Nakakagigil bigla. Papasok sa trabaho nang hindi kumakain? Yan pa naman ang pinakaayaw ng lola ko. Mahabang sermon palagi ang inaabot ko pag-uwi kapag hindi ako nag-aalmusal bago pumasok. Totoo naman kasi. Ang lata ng umaga ko kapag walang almusal. Tapos ngayon, ganyan din sasabihin niya sa akin. Siguro ganito rin ang nararamdaman no ni lola ko. Kumuha ko ng itlog at skinless longganisa sa ref. Inihahanda ko na ang kawali nang tumunog uli ang cellphone ko. Pero this time may tumatawag na. Kumalabog ang dibdib ko nang rumihistro ang pangalan ni Joseph. Masungit at malamig ko siyang sinagot. Hello? Love, galit ka ba? Mahinahon at tila malambing ang boses niya sa linya. I suddenly felt victory. Napatawag ba siya dahil galit ako? Bumuntong hininga ako. Love, sige, bibili na lang ako ng breakfast ko. Pero hindi na ako uwi sa bahay. Baka sa site na ako kumain. Okay lang ba? Huwag ka nang magalit. Halos nagsusumamo ang boses niya na parang nasa akin ng permiso sa dapat niyang gawin. Sa kabila ng pagsusumamo niya ay lihim ako nangingiti. Tumikhim ako. Nasaan ka? Nandito. Huminto na ako sa tapsilugan. Teka lang love. Miss, 2 order ng tapsilog, pakibalot. Salamat. Naramdaman ko ang pagkakataranta niya. Nangingiti ako dahil talagang rinig ko mula sa kabilang linya ang pag-order niya. Maging ang boses ng tindera ay naririnig ko pa. Bakit 2 ang in-order mo? May kasama ka ba dyan? Ewan ko pero biglang lumabas sa tono ng boses ko ang pagdududa. Shucks, para kung nagdududang girlfriend. Ha? Wala. Ako lang kakain lahat nito. Kasi bitin yung isang serving. Promise Ara, wala akong iba, ikaw lang. Pinigilan ko ang aking sarili na mapangiti palalo. Pakiramdam ko, tulong-tulong na mga kulisap sa tiyan ko sa pagduduldol ng nararamdaman ko. Ano bang ginagawa niyo sa akin? Sige na, kumain ka na. Hindi pa ako tapos magluto. Hindi ka nagalit? May paniniguro ang boses niya. Ngumuso ako habang pinaglalaroan ng itlog sa mesa. Hindi na. Kumain ka na bago magtrabaho. Maigi yun. I suddenly felt him smiled on the phone. Opo, Mrs. Kakain na. Huwag ka lang magalit sa akin. Hindi ko kaya. Tumambol ang puso ko. Ano daw, Mrs.? Joseph, anong Mrs. ka dyan? Kasi para ka ng Mrs. ko kung magalit ka dyan sa akin. Kaya Mrs., pangako kakain na po ako sa oras. Aalagaan ko po ang sarili ko para sa future natin Mrs. Binigyan diin pa niya ang salitang Mrs. Pasagot na sana ako nang marinig kong may tumawag sa kanya. Sir Pogi, eto na po yung order nyo. Salamat, sagot niya. Sir Pogi, pwede raw makuha number nyo, sabi nitong kaibigan ko. Textmate daw kayo. May kasama pang bungis-ngis at parang nagtuturoan pa ang mga babae sa background. I swear, biglang nag-global warming ang ulo ko. Lantaran ako makahingi ng numero. At sa babae pa, wala man lang pakipot. Sorry, may misis na ako at kausap ko siya ngayon.
Sa sinabi niyang iyon, biglang nalusaw ang inis ko at nagbunyi ang puso ko. Pero sa kabilang linya ay dinig na dinig ko ang panghihinayang ng mga babae. Oh, eto na, papunta na ako sa site. Dala ko na itong almusal ko. Kakain na po ako bago pumasok sa trabaho. Huwag ka na magalit ha, misis. Sige na, magluluto pa ako. Kagat-kagat ko pa ang labi ko. Pagkatapos naming mananghalian ni na Lola ay nagpresenta akong maglinis ng bahay. May kaunting pilyang ngiti sa mukha ng lola ko, pero tinawanan ko na lamang siya. Ganun ba ako ka-obvious? Eksaktong 3:00 nang dumating si Joseph sa bahay. Hindi niya kasama si Nitoy, kaya naman nagtataka ako kung paano niya itong maiuwing mag-isa. Batid kong kakayanin ng macho niyang katawan, pero nag-aalala pa rin ako. Pagdating niya sa bahay ay agad niya akong hinatak papunta sa kusina. Maupo ka muna, magmemeryenda tayo. Kinindatan pa niya ako at saka kumuha ng isang plato at 2 kutsara. Tahimik ko lang siyang pinapanood. Natutuwa ako dahil at home siya sa bahay namin. Naupo siya sa tabi ko at sinalin sa pinggan ang plastik ng binatog. Sinilip ko ang laman ng paper bag na dala niya. Hindi na ako nahiya. Gusto ko yung pakiramdam na komportable kami sa isa't isa. May nakita pa kong pansit bihon sa binili niya. Nasa siesta ba si Lola? Tanong niya habang nagsasalin. Ngumuso ako. Oo, maya-maya lalabas na yon. Kain ka na. Yaya niya. Kinuha ko ang kutsara at sumubo. Tahimik lang akong ini-enjoy ang pasalubong niya, pero siya batid kong pinapanood ako. Kumunot ang noo ko. Bigla siyang ngumisi. Bumilis ang tibok ng puso ko sa ngising iyon. Oh, Joseph, nandito ka pala. Pumasok sa kusina si Lola. Bit-bit pa niya ang abaniko niya habang nakangiting nakatingin sa amin. Tumayo si Joseph at nagmano. Magandang hapon po, La. Kukunin ko lang po yung naiwan namin kagabi. Ah, ganun ba? Sige lang. Saka po pala, La, dinalahan ko po kayo ng pansit at puto. Nasaan po si Ryan? Kumuha pa siya ng plato at kutsara para sa lola ko. Nangingiti ako sa mga kilos niya. Nasa labas pa, tinawag ng mga kalaro niya. Wika ni Lola. Nako, itong batang ito, napakamalalahanin. Pero salamat na rin ha. Kaya lang Joseph, wag mo kaming sanayin at baka hanap-hanapin namin. Marahan pang dumawa si Lola at saka umupo na rin. Pinaghila pa siya ng upuan ni Joseph. Yun nga po ang gusto ko, ang hanap-hanapin niya ako. Ninyo ako. Tumawa ulit si Lola, pero ako, tila may piyesta na naman sa dibdib ko at nagiinit ang mukha ko. At saka Lola, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Bumalik sa tabi ko si Joseph. Nakatingin lang siya kay Lola ng diretso. Nangunot na naman ang noo ko. Bakit iho? Ano ba yun? Tumikhim siya bago sumagot. Gusto ko po sana kayong anyayahan na pumunta sa Laguna. Bukas po sana. Laguna? Bukas? Oh, bakit? Anong meron? Balik tanong ni Lola. Dadalo lang po sa malayong kamag-anak ko. Gusto ko po sana kayong isama dahil sariwa po ang hangin doon. Para na rin makapagbakasyon po kayo. Isang gabi at 2 araw po, La. May matutuluyan na din po tayo doon. Mapungay ang mga mata niyang nakatingin sa lola ko. Alam kong kinukumbinsin niya ito. Tinignan ko naman si Lola na nakangiti lang. Matagal na rin akong hindi nakakapunta sa probinsya. At dahil sa paanyaya mo, iho, hindi ko tatanggihan yan. Masayang tugon ni Lola. Lumawak naman ang ngiti ni Joseph at para bang nabunutan ng tinik sa dibdib. Salamat po, La. Tiningnan niya ako. Ikaw na magsabi kay Ryan na alis tayo bukas ha? Lambing niya. Kasama kami? Pagkukunwari ko at ayoko namang mag-assume agad na kasama kami ng kapatid ko. Siyempre, lahat kayo kasama ko. Hindi ako papayag na malayo ka sa akin.
Hinampas ko siya at pinandilatan ko. Lola si Ara po, pinandidilatan po ako. Sumbong niya. Tumawa lang naman si Lola sa amin. Ikaw lang ba magbubuhat niyan? Nakapameywang ako sa likuran niya habang akmang bubuhatin ang mga kahon. Mabigat yan, tapos maglalakad ka papunta sa inyo. Hindi ka naman nagtawag ng tricycle. Anong tingin mo sa sarili mo, si Superman? Saka kakakain mo lang. Huminto siya sa ginagawa niya at humarap sa akin. May ngisi sa mukha niya. Tinaasan ko siya ng kilay. Oh, bakit? Umiiling-iling pa siya. Misis na talaga kita. Kung magpakasal na kaya tayo. Nanindig ang balahibo ko at nagrambol ang puso ko, kasabay na nagliliparang mga kulisap sa aking tiyan. Kulang pa ang sasabing halos atakihin ako sa puso. Ewan ko sa'yo. Nag-walkout ako, ngunit umabot pa rin sa pandinig ko at sinabi niya, doon din naman kita iuuwi, magiging akin ka rin. Kinagabihan ay agad kong inayos sa mga dadalhin namin. Mga pamalit naming damit at ilang mahalagang bagay. Isang gabi lang naman iyon kaya maliit na bag lang ang dinala ko. Magkasama na ang gamit namin ni Ryan. Tinulungan ko rin mag-impake sa maliit na bag si Lola. Mahaba-habang biyahe din ang susuungin namin kaya nagbaon din ako ng sandwiches at inumin. Kulang na lang ay mapanganga ako dahil halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Seryoso? Dito ba tayo sasakay? Nakangising lumapit sa akin si Joseph at sabay kuha sa dala kong maliit na bag. Yes po. Kumibot ang kilay ko. Kahit na wala akong alam sa mga sasakyan, pero batid ko ang klase at itsura ng sasakyan dala ni Joseph. Makintab na makintab ang balat nito. Kulay itim at magarang sasakyan ang dala niya. Noong sinabi niyang sagot din niya ang sasakyan, dahil hindi daw siya papayag na mag-commute ang lola ko, ay hindi ko naman inaasahan na ganito kagara ang dadalhin niya. Okay nga lang sa amin kahit owner type jeep. Tinted pa ang salamin kung kaya hindi ko maaninag ang itsura sa loob. Sigurado ka? Saan ka naman nakahiram nito? Punong-puno pa rin ako ng kuryosidad. Nilagay ni Joseph sa likuran ang bag na dala ko. Ilang segundo pa ang lumipas bago siya nakasagot sa akin. Doon sa boss namin, kasi nga 'di ba, nagpupunta ako sa iba't ibang site at para mabilis ako makapunta, pinapahiram ako ng sasakyan ni boss. Nasa akin naman ito ngayon kaya pwedeng gamitin. Ang lola mo saka si Ryan. Nag-iwas siya ng tingin. Kaso, hindi mo naman gagamitin sa trabaho. Baka mapagalitan ka pa. Day off ko ngayon at nagpaalam ako ng maayos. Siguro ay walang kaso kaya pinayagan ako. Wag mo na yung alalahanin, okay lang yun. Binigyan niya ako ng isang tipid ng ngiti. Gusto ko pa sanang sumagot nang lumabas na mula sa bahay sina Lola at Ryan. Pati si Nitoy ay kasunod nila at bitbit ang isang may katamtamang laki na container. Doon na kasi pinalagay ni Lola ang binaon naming pagkain at tubig. Lumapit si Joseph kay Lola at nagmano. Eto na ba ang sasakyan natin, Joseph? Nakangiting tanong ni Lola. Inalalayan niya ito sa pagsakay. Sumunod din si Nitoy para isakay sa likuran ang kanyang dala. Tumabi sa gilid ko ang kapatid ko at pinanood din sila. Opo, La, dito na po kayo maupo. Tinulungan pa niya sa pagsakay si Lola. Sinara ni Nitoy ang pinto sa likod at pumunta sa tabi namin. O Ryan, sumakay ka na din. Tabihan mo ng lola mo. Tumalima naman ang kapatid ko at sumakay nga sa tabi ni Lola. Kasama rin namin si Nitoy sa biyahe. Ang alam ko ay si Joseph ang driver namin. Nilako munang maigi ang pinto ng bahay bago bumalik sa kanila. May dala akong slim bag at doon ko tinabi ang susi namin. Kumunot ang noo ko nang makita kong sumakay si Nitoy katabi sina Lola. Well, expected kong dun din ang pwesto ko. Binuksan ni Joseph ang pinto ng passenger seat at saka tumingin sa akin. Dito ka na, Ara. Aniya.
Ngumuso ako at napatingin sa pwesto ni na Lola. Hindi ba dapat si Nitoy din ang nasa harap? Bakit ako? Binigyan ko siya ng matalim na tingin habang lumalapit. And then he flashed a mischievous smile. Sabay kagat sa ibabang labi niya. Nakita ko nag-uusap sa loob sina Lola at Nitoy. Hindi ko lang makuha ang pinag-uusapan nila dahil na kay Joseph ang atensyon ko. Dahil alam kong pinapanood niya ako. Pagkaupo ko ay di agad ako nakahuma. Tiningnan ko siya. Nakatitig pa rin siya sa akin. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. Salasalabat na ang pintig nito. Lalo pa nang unti-unti siyang lumapit sa akin. Sa akin siya nakatingin pero ang kamay niya inaayos ang seatbelt ko. Pinanlakihan ko siya ng mga mata. Lumayo ka nga ng kaunti, nandito ang lola ko. Pabulong ngunit marin kung sabi. Matapos niyang masuot ang seatbelt ko ay bumaba ang tingin niya sa labi ko at ngumisi. Ang cute mo. Inirapan ko na lang dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili kong ngumiti. Sinigurado munang maayos kaming lahat at wala nang naiwan bago bumiyahe. Ang tansya ko ay tanghalian na kami makakarating sa Laguna. Nilingon ko sina Lola sa likuran. Nakita ko nakasandal si Lola at natutulog na. Maging si Nitoy ay natutulog na rin. Mabuti na lang at may ekstrang unan dito sa sasakyan at hindi ako mag-aalala na mga ngalay ang Lola. Samantalang si Ryan ay nakasuot ng earphone at nakikinig lang sa MP3 player niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi ka ba inaantok? Nabaling ang tingin ko kay Joseph na seryosong nagmamaneho. Ngumuso ako at umiling. Hindi, okay lang ako. Tiningnan ko siya. Sa totoo lang, kanina ko pa siya patagilid na tinitingnan. Bakit ganon? Bakit parang ang sarap niyang titigan habang nagmamaneho? Yung tangos ng ilong niya pag naka-side view ang gandang tingnan. Yung pagkakaupo niya ang sexy. Yung pag-flex ng muscle niya sa braso tuwing minamaniobra yung manibela ang sarap titigan. Kahit nga yung pag-apak niya sa brake, gasolina ay gusto ko din. Baka nagugutom ka na, wika niya. Bagya pa ako nagulat sa pagtanong niya. Ha? Ngumisi siya at sumulyap sa akin pero agad ding tumingin sa harap. Baka nagugutom ka na kako. Baka rin kasi bigla mo na lang akong sakmalin at dukutin. Narinig ko pa ang sexy niyang pagtawa. Tumambol na naman ang puso ko. Nahalata ba niya ang pagtitig ko sa kanya? Hindi, okay lang ako. Tumikhim ako at kinalma ang sarili ko. Baka iba ang ibig niyang sabihin. Ikaw, nagugutom ka na ba? Gusto mo ng sandwich? Lumiwanag ang mukha niya. Gawa mo ba? Kunot noo akong tumango. Oo. Okay, sige. Gawa pala ng misis ko. Gusto ko siyang kurutin, kaya lang nagmamaneho siya, kaya tinalaman ko na lang siya ng tingin. Lumingon ako kay Ryan para magpaabot ng tinapay mula sa likuran. Ikaw Ryan, hindi ka ba nagugutom? Inalok ko sa kanya yung isang tinapay na nakabalot sa tissue. Umiling siya sa akin. Mamaya na po ko ate. Sinuot niyang muli ang earphone. Halos tanghali na nga na makarating kami sa Laguna. Pagbaba ko pa lang ng sasakyan ay dama ko na agad ang malaking kaibahan ng simoy dito kumpara sa Manila. Pinarada ni Joseph ang sasakyan sa harap ng may malaking bahay na gawa sa kahoy. 2 palapag iyon at may malaking bintana mula sa itaas. Sa tingin ko ay kwarto iyon. Hindi dikit-dikit ang mga bahay at may munting bakod pa. Sa bakuran ay may kulungan ng mga manok at kita mula dito sa harap ang kulungan sa likuran ng bahay. Base sa amoy nito ay parang may alaga silang baboy. Nag-inat mula sa gilid ko si Nitoy. Lumapit ako sa sasakyan para alalayan si Lola. Pero maagap akong tinulungan ni Joseph. Joseph, kayo na ba yan? Nang makababa si Lola ay halos sabay pa kaming napatingin sa pinanggalingan ng boses.
Sa tingin ko ay ito ang may-ari ng bahay na ang sabi ni Joseph ay kamag-anak niya. Mukhang seryoso na talaga si Joseph kay Ara at sinama pa pati pamilya niya sa bakasyon upang makilala ang kamag-anak niya. Ngunit mag-enjoy naman kaya sila. Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!